Inyong mapapakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ. Narito na si Brother Daniel Oliva. Magandang umaga po mga kaibigan at mga kapatid. Ito na naman ang programang Alamin ang inyong Biblia. Know Your Bible program, institusyon ng World Radio International to White Sparrow Road, Church of Christ, and West Monroe, Louisiana, USA. Ang ating pong pag-uusapan ay pinamagatan ko, The Innocent Spouse Can Remarry, based on the book of Matthew, chapter 5, verse 31 to 32, intended for July 26, 2026, dito po sa GMA Radio, DWRA Broadcasting from Baguio City, Barangay LS 92.7. Ang inyong po lingkod na nagbibigay ng mensahe, Brother Dan Oliva. Ito po ay advance po sa ating YouTube, kaya kung kayo po ay mayroong YouTube, subscribe po kayo. But usually every Friday na advance po natin ito sa YouTube. Although sa ating radio, it will be broadcast or aired on July 26, that is Sunday morning, 5 to 6 o'clock in the morning. Binabati natin ang ating mga radio listeners sa Baguio City, kapatid na Carlos Garcia dyan sa Rainbow Subdivision, mga kapatid na sa Tugon Benguet, mga Kapsula and Balawas families, and of course, mayroon pang ibang kapatiran dito, kapatid na Chester, and of course dyan sa Aringay La Union, kapatid na Jay Bangkiray, Fidel Tasio, at of course ito ay narinig din sa Abra, Pangasinan, Lingayen, Suwal, Bani, Anda, and hanggang po sa Bulinaw. Magandang umaga po sa ating mga radio audience. Kung kayo pa ay may mga katanungan, pwede kayong mag-text o mag-call sa aking mobile numbers, Smart 059-49329, and of course sa Globe 0917-700-3134. Basahin na po natin ang ating teksto sa ating paksa na pinamagitan kong The Innocent Spouse Can Remarry. Pwede ba na ang inosente sa married couples ay pwede bang mag-asawa muli? Ating teksto ay Matthew 5:31 to 32. Primero po sa English version, and then we will read it also in Filipino. Sapagkat ito po ay more or less natawag nating Taglish version. Jesus Christ said, talking to the Jewish leaders, "It had been said, whoever shall put away his wife, let him give her a writing of divorcement. But I say unto you, that whoever shall put away his wife, saving for the cause of fornication, causeth her to commit adultery, and whosoever shall marry her that is divorced, committeth adultery." Matthew chapter 5:31 to 32, using the King James Version. Yan po yung pinaka-original English version. Now, sa wikang Pilipino, ganito po ang sinasaad ng Santa Biblia sa Tagalog version. Sinabi rin naman, kausap ng Panginoong Jesucristo ang mga Pariseyo at mga Saduseyo, kapag makikipaghiwalay ang isang lalaki sa kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghiwalay. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag nakipaghiwalay ang isang lalaki sa kanyang asawa, maliban kung ito ay nakikiapid, itinutulak niya ang kanyang asawa sa pangangalo niya, at sino mang makipag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nagkakasala rin ng pangangalo niya. Yun po ang ating mga pagbabasa sa ating teksto, Matthew 5:31-32, tungkol po sa paghiwalay, o tinatawag nating dito sa ating version, divorce. Okay, dumako na po tayo sa ating introduction, mga kapatid. Nawa po ay makakatulong ito sa mga nagtatanong tungkol sa kung pwede bang mag-asawa muli ang isang taong hiniwalay niya ang kanyang partner. Kung kayo po ay mga katanungan, komento, encourage po namin kayo dito po sa radyo, pwede rin, at for sa YouTube, pwede po. Now, Jesus' statement here in Matthew 5:31 to 32 and other passages similar to that had been a subject of much discussion
not so much on the idea of divorce, but more on remarriage. So ito pong Matthew 5:31-32, di ba mga teksto sa Santa Biblia, especially in the New Testament, ay masyado pong pinag-uusapan ng mga married couples at yung gustong magkahiwalay na mga nag-aasawa. Hindi so much on the idea of divorce, sapagkat sa Pilipinas po walang diborsyo. Ang mayroon dito, annulment and of course, legal separation. So ang katanungan ng karamihan, pwede bang mag-asawa muli ang tatawag nating innocent partner? In other words, wala siyang kasalanan. Yung partner niya nagkasala, so yung inosente na walang kasalanan, pwede bang mag-asawang muli? Yun po ang ating sasagutin sa ating leksyon dito sa ating broadcast, Know Your Bible program. Alamin ang inyong Biblia every Sunday, maring nyo sa GMA Radio, DWRA, Barangay LS 92.7 every Sunday between 5 to 6 o'clock in the morning. Well, one group insists that the innocent spouse, whether man or woman, can remarry because the marriage ban has been broken due to the infidelity of one party. So marami pong nag-insist. Isang grupo, sabi nila yung inosente, whether lalaki man o babae, pwedeng mag-asawang muli sapagkat ang marriage ban, yung kasal, ay nawasak, nasira na dahil naging unfaithful. Hindi naging tapat yung isa sa mga partido ng kasal. So yun po isa sa mga contention. One group is also saying that. Now, ang question po mga kaibigan at mga kapatid, did Jesus teach that the innocent spouse, whether a man or a woman in this particular subject, lalaki po, did Jesus Christ teach that the innocent spouse who divorced his wife can indeed remarry? Tinuro ba ng Panginoon sa Kristo na ang inosente, at dito po sa ating example, Matthew 5:31-32, yung lalaki po, pwede niyang hiwalayan ang kanyang asawa at pwede siyang mag-asawang muli. So yun ang ating sasagutin sa mga katanungan na yan. At apat po na parte ng ating leksyon. Number 1, in this lesson we shall highlight the following points. Number 1, what are the meanings of marriage, divorce, and remarriage? So bago tayo tumalakay doon sa maraming aspekto ng kontrobersya, ay bigyan po natin ng definition yung marriage, divorce, and remarriage. Number 2 is arguments in favor of divorce and remarriage. Number 3 point na ating pag-uusapan are arguments against divorce and remarriage. And number 4, thus can the innocent party remarry? Ang sasagutin po natin last. Ayan. Pwedeng bang mag-asawa muli ang inosente na partido sa isang kasal? So yun po yung ating mga pag-uusapan. Nawa ay pakinggan nyo, at kung kayo po ay hindi pa subscriber sa ating YouTube, mangyari po lamang na mag-subscribe kayo. And of course, we will ask you and request you to share the message. Libre mo lang po ang subscription. Wala pong charge. Now, let's go to the meanings of marriage, divorce, and remarriage. Of course, ito mga English version. Pero bibigyan po natin ng translation. Meanings of marriage. Sa legal, it is a contract binding relationship recognized by the government providing couples with concrete benefits. So ito pong pag-aasawa, isa pong legal na kontrata na kinikilala ng ating pamahalaan ng gobyerno. At yung mag-asawa, siyempre may mga benepisyo yon kung kayo po ay nagsasama na. Kontrata nga parang korporasyon. Yun po kayo bisa. Parang partnership actually. Kung pinag-aralan niyo po sa batas, yung partnership and corporation, parang ganun po ang kontrata ng pag-aasawa. Well, the cultural meaning sa different kinds of societies, meron po mga kasamang rituals and ceremonies that formalize the union within a community. In fact, kung different na mga kultura, iba-iba po yung mga rituals and ceremonies. Iba-iba po. Nakikita niyo naman yan sa kung mga kinakasal dyan. Now, let's also go to the meaning, personal marriage. Yung meaning ng personal, sa personal na meaning,
kung kayo ay nag-asawa, of course, ang gusto natin may companionship. Sapagkat yan, sinasabi ng Biblia, it is not good for man to be alone. And of course, gusto pa rin natin maging intimate, very close sa ating mahal sa buhay, sapagkat mayroon tayong sinumpaang pangako sa harap ng ating Panginoon. So yun po yung mga definition ng marriage. We have the legal, we have the cultural, and we have the personal meanings of marriage. Now let's go to the meaning of divorce. Divorce, wala pong divorce sa Pilipinas. Meron tayo dito, legal separation and annulment. Now divorce is actually a legal process of terminating a marriage. So isang legal na proseso na winawakasan ang pag-aasawa o kasal. Yun po isa sa mga meanings. Officially, it dissolves the marital contract, dividing shared assets, debts, establishing child custody, and also determining financial support. So, pag nag-divorce po, talagang nawawala yung kontrata ng pag-aasawa. At anong mangyayari? Resulta, hahatiin yung mga ari-arian, pati yung utang kumisan, hinahatian. At ang pinaka-importante po dito, kung sino ang mamamahala o mag-aalaga sa mga batang, especially kung maliliit pa, at yung financial support. Siyempre sa divorce, mayroon pong bayad yan. Kung ang lalaki ang nag-initiate ng divorce, mayroon siyang babayarang alimony or bayad doon sa babaeng iniwalayan niya. Para naman may support yung babae. At kung mayayaman, usually mabot yun sa millions. Both former partners regain their single status and the legal right to the marriage. So sa divorce po, parang walang kasal. At babalik sila sa tinatawag nating single status. Pwede sila ulit mag-asawa at maghanap ng iba-ibang partner, spouse. Yun po ang epekto ng tinatawag nating diborsyo. Now, what is the meaning of remarriage? Well, remarriage yung mag-asawa ka muli. The act of marrying again after a previous union has ended due to divorce, annulment, or death of a spouse. So, kailan po nangyayari yung tinatawag na remarriage o pag-aasawa muli? Well, nagkahiwala yung mag-asawa, single status ulit. Pwede na silang mag-asawa muli. At ano pa? Sometimes nagkakaroon ng problema, pwede mag-asawa na diborsyo, na-annul yung marriage, napawalang visa, o kaya namatay yung isa sa mga partner. Yun po yung mga basis of remarriage o pag-aasawang muli. Well, remarriage nullifies certain legal arrangement or agreements or financial support, making prenuptial agreements common. So itong remarriage nito, marami pong nangyari, nag-aasawang muli, mayroon pong mga legal agreements, yung mga ayon sa batas, especially yung financial support sa dati mong asawa, dati mong mga anak, gano'n, ano? At usually, wala nang babayarang alimony ang lalaki sa babae. So, yun po isa sa mga termino dito. Making prenuptial agreements common. So, in other words, pag nag-asawa muli, usually may mga tinatawag na prenuptial agreements. Yun yung mga kasunduan ng mag-aasawa. Limbawa, especially, kung yung isa sobrang yaman, yung isa naman hindi masyadong mayaman. So, sabi ng mayaman, ito yung ari-arian ko. So, wala kang party kasi sa akin ito. Para ganun po yun. Mga kaibigan at mga kapatid. So, yung mga legal terminologies dyan, mas magandang konsultahin nyo po yung abogado niyo. But I'm just making some pronouncement or statements para naman maliwanagan tayo kung ano ang ating pinag-uusapan sa subject, the innocent spouse can remarry. Pwede ba mag-asawang muli ang inosente na parte? Now, let's go to the second subject for discussion. Agreements or arguments in favor of divorce and remarriage. Ano po yung mga argumento na pabor sa paghiwalay at pati na rin sa remarriage o pag-aasawang muli? Alright, so yun po. Number one reason, ito po yung main reason, for safety and protection. So naghihiwalay, nagdidiborsyo,
and at the same time later on, nag-asawa muli for safety and protection. Divorce provide legal exit for persons trapped in abusive types of environment. So usually, sabi ng babae, gusto ko ng diborsyo kasi inaabuso ako. Pwedeng yung lalaki inaabuso yung babae o pwedeng baliktad. May mga babaeng inaabuso rin nila yung kanilang husband. Hindi siguro physically, but sa oral, verbal na pag-aabuso. Marami pong kaso na yan, katulad yan. Also, for safety and protection, it creates more stable environment for children. So, safety and protection, hindi lang sa mag-asawa, kundi pati rin sa mga kabataan, mga bata. So, kumisan, abusado yung isang partido sa pag-asawa, ganun po yun. So, for the protection of the children, the law allows divorce. But dito po sa Pilipinas, wala po tayong divorce. We have legal separation and we have annulment of marriage o pagpapawalang bisa sa kasal. Number 2 reason why people go or resort to divorce, personal well-being and mental health. Dahil sa sobrang problema sa buhay mag-asawa, apektado po yung pag-iisip. At pati yung katawan na pumapayat, natutuliro yung pag-iisip. So yun ang mga dahilan kung bakit nagkakaroon po ng diborsyo. Divorce reduces chronic stress and anxiety. So para mawala yung pag-aalala ng both sides, maghiwalay na tayo. Hindi tayo magkasundo. Para ganun po yun. Separation allows open individuals to heal, rediscover self-worth, and pursue healthier relationships. So pag naghiwalay, pwedeng diborsyo or legal separation lang, anong nangyari? So, mayroong tinatawag na healing, rediscovering your self-worth. Ano ba, gaano ba ako talaga kahalaga? Okay, gagaling ako, pursue healthier relationships. So, kung hindi kayo magkasundo ng dati mong kinakasama, baka yung susunod, magkakaroon ka ng mas magandang relationship. Na ganun po yun. Okay, number 3 under arguments in favor of divorce and remarriage is the right to second chance. So sabi nila, one more chance. So hindi ako naging successful sa first attempt, I will do it on the second attempt. So remarriage, of course, after divorce, remarriage, pagkatapos pa ng paghiwalay, ito yung pag-aasawa muli, restores the opportunity for mutual support and love and partnership. So, sa mga hindi naging successful sa first marriage nila, baka sa second marriage, magkakaroon sila ng love and true partnership. Hopefully, yun po ang kanilang inaasam-asam. And, of course, under the right to second chance, respects individual autonomy for future happiness or right to repartner. So, mayroong tinatawag na pagrespeto sa pagiging independent for future happiness and the right to look for another partner. So, yun po yung mga number 3 reason in favor of divorce and remarriage. And the last reason for divorce and remarriage is economic and social interdependence. Ano po ibig sabihin ng economic and social interdependence? So, economic po yung suporta. Usually, nagre-reklamo yung isang partner dahil yung isa, hindi kumikita. Nagdidepende lang sa isa. Nangyayari po yan. Hindi lamang noong kapanahonan, kahit sa ngayong kapanahonan. So, yung isa, siya lang kumikita, o sabi, baka maghiwalay na tayo, kanya-kanya na tayong buhay. So, financial recovery, when there is a divorce or marriage, the divorce allows individuals to rebuild their economic stability independently. So, anong nangyayari? Pag naghiwalay na, kung lalaki man o babae, mayroon na silang sariling pamamaraan kung paano sila kumita. At of course, supportahan kung mayroon silang mga naging anak. Divorced and remarried individuals are able to reintegrate successfully into better social structure. So, habang kasal pa, nakakaproblema sa bahay, pati sa mga kaibigan, nakakasalamuha, medyo nakakaroon din ng problema, lalo na kung may katrabaho, etc. So, pag naghiwalay na, malaya na, sabi nila, he can already socialize with friends. Ganun po ang nangyayari. So, that's another
explanation. So, i-summarize po natin. Arguments in favor of divorce and remarriage. Number 1, for safety and protection of the couples. Number 2, personal well-being and mental health. Number 3, the right to second chance. And number 4, economic and social interdependence. Now, let's go to the third part of our discussion. Arguments against divorce and remarriage. Ito naman yung mga argumento kung bakit hindi dapat maghiwalay at hindi rin pwedeng mag-asawang muli. So, pakinggan nyo po mga kaibigan at mga kapatid, you can make your comments and even questions. Now, number 1 reason why divorce and remarriage is not possible or not possible. Hindi pwede. Number 1, it is a sacred vow. Sinumpa ang pangako sa ating Panginoon Diyos. Well, religious groups, especially of course the Roman Catholic Church, and of course according to the Bible din, marriage is indissoluble sacrament instituted by God. Isa pong sakramento o inaprobahan ng Diyos na simula pa. Si Adam and Eve, sino po ang nagkasal sa kanila? Wala pa namang pastor noon. Wala pa mga pare. So, sino ang nagkasal kay Adam and Eve doon sa Garden of Eden? Ang Panginoon Diyos po yan. In other words, sagrado dahil Diyos mismo ang nagkasal sa kay Adam and Eve. Pero sa ngayong kapanahonan, of course, may pare, may pastor, may preacher, pero yan po ay aprobado ng ating gobyerno, inaprobado pa rin ng ating Panginoon doon sa itaas. Thus, brothers and sisters, dissolving a marriage is a violation of a sacred, lifelong covenant made before God. So pag naghiwalay, ito po ay violation, pagsalangsang sa sagrado na sinumpaan sa harap ng ating Panginoong Diyos. So yun po yung argumento nila. But of course, that's still under sacred vow. Explanation ko lang po ito, no? Therefore, remarriage can be viewed as an act of adultery. So pag nag-asawang muli, isa pong uri ng pangangalunya yan. So ayon dito sa argumento natin. So what's the first reason against divorce and remarriage? Because it is a sacred vow. Sagrado na sinumpaan sa harap ng ating Panginoong Diyos, hindi lang sa mga tao. Number 2 reason, or number 2 argument against divorce and remarriage, divorce creates massive upheaval in the lives of children, leading to psychological challenges such as anxiety, depression, and behavioral issues. Paliwanag ko po yan. So, ang divorce, ano pong nangyayari? Pag naghiwalay, ang mag-asawa, siyempre apektado yung mga kabataan, yung mga bata, yung mga anak. Hindi lamang apektado physically, but they are also affected psychologically, emotionally, and even mentally. Nagkakaroon po lang ng anxiety, depression, and behavioral issues. Anxiety means palagi nag-aalala, mababa yung self-esteem, at pati na rin yung pag-uugali ng mga bata. Apektado po yan, mga kaibigan at mga kapatid. Especially kung sila po ay mga nag-aaral pa. Children of divorced parents usually face higher risk of poverty and broken relationship in their adulthood. So, yung mga anak ng naghiwalay ng mga magulang, ano po, pwedeng maghirap sila. Dahil siyempre wala nang suporta yung tatay at nanay. At ano pang mangyayari? Pati na sa kanilang paglaki, nandoon po yung tinatawag nilang stigma. Parang ikakaroon po ng epekto sa kanila. Kung hindi po sila nakapag-adjust physically, spiritually, emotionally, and even psychologically. Alright. Number 4, argument against divorce and marriage. Sasummarize ko ito mamaya. Divorce cheapen institution of marriage. Yung paghiwalay po, parang pinabababa niya yung sagrado na ginawa ng ating Panginoon Diyos. He makes the marriage very cheap. Parang walang halaga ang kasal. Yun po ang resulta ng paghiwalay. And of course, later rin yung pag-aasawang muli. Explanation po sa number 4 argument against divorce and remarriage.
Couples treat their vows as temporary contracts rather than lifelong commitments even in hard times. So yung mag-asawa, ang tingin nila sa kasal nila, temporaryo lang na kontrata at hindi po panghabang buhay na commitments to each other. So wala yung in sickness and in health and riches or richer and poorer. Mayroong portion po na pag kinakasal nandun yun in sickness and in health for richer or poorer. Parang walang halaga yun sa kanila. Kaya po ang resulta dito mga kaibigan, kapatid, mayroon pong mga nagsasama, walang kasal. Bakit? Sabi na, pag naghiwalay, di walang problema. So live-in lang. Pero hindi nila alam yung live-in relationship. Kasalanan din po sa Panginoon Diyos yan. That is the sin of fornication. Ano yung sin of fornication? Pagsasama ng isang lalaki at isang babae bilang mag-asawa na walang kasal. And of course, that is condemned in the Bible. Fornicators, according to the Apostle Paul, cannot enter the kingdom of heaven. Doon sa langit yun. And another explanation that divorce cheapened the institution of marriage. Divorce makes individuals repeat harmful relationship patterns rather than learn to resolve conflict. So anong nangyayari? Kapag naghiwalay, nandun pa rin yung tinatawag nilang harmful relationship patterns, yung pag-uugali na hindi nagbabago. Kung inaaway niya palagi yung kanyang spouse, pag next spouse, next partner, ganun pa rin yung ugali. So in other words, hindi pa rin nasusolve yung problema. Nandun. Ang problema, hindi yung tinatawag na kasal o pagsasama, kundi nasa person, nasa tao. Hindi siya nagbabago, hindi siya naging tunay na anak ng ating Panginoon Diyos. So let me summarize, brothers and sisters, arguments in favor of divorce and marriage. Number one, it is a sacred vow. Hindi pwedeng baliin. Number two, divorce creates problems to children. Children, of course. Number three, children of divorced parents face higher risk of poverty. So kawawa yung mga bata. Number four, divorce cheapened the institution of marriage. Pinawawalang halaga mo ang kasal kung ikaw ay makikipaghiwalay o diborsyo. Now, let's go to the last part of our lesson. Can the innocent party remarry? Ito po yung pinaka-importanting question na sasagutin natin ito at sana nandiyan pa rin kayo. Magtiyaga kayong makinig sa ating discussion kung pwede bang ang isang humiwalay o kayo, naghiwalay na nga, no? Pwede ba mag-asawa? Not only the innocent party, but even the other party. Kasi pag inosente, nag-asawa, yung isa naman, hindi magkapag-asawa, di kawawa siya, no? So, tingnan natin. Well, many interpret yung tinatawag nating teksto kanina, Matthew 5:31, 5:31-32, as permission for the innocent spouse, the husband, to remarry without committing adultery. So sa Old Testament po, yung mga Hudyo, yung mga Israelita, binigyan ng tinatawag na permiso ng Panginoon Diyos through Moses na hiwalayan yung kanilang asawa kapag sila ay ayaw na nila sa asawa. Pero sabi ng Panginoon Kristo dito sa Matthew 5:31-32, isa lang ang dahilan na pwede mong hiwalayan ang iyong asawa. Sa Old Testament po ito. At nung panahon ni Kristo, Old Testament pa rin yun kasi hindi pa siya namamatay sa krus. Pagkatapos na si Kristo namamatay sa krus, hindi na po gumagana yung Old Testament law under Moses. Ang gumagana na po yung New Testament law na inaprobahan ni Kristo. And of course, makikita natin mamaya kung sino ang may mga sinasabi tungkol dito tungkol sa pag-aasawa muli. Alright. Si Pastor Pablo po yan. So, pwede ba mag-asawa muli? Jesus Christ stated, anyone who divorces a woman commits adultery. Tingnan nyo ha. So, hindi para talaga pwede mag-asawa muli. Kasi sabi ni Kristo, sino man na nag-aasawa ng isang diborsyada na babae ay magkakasala ng adultery. Pati yung umasawa, yung lalaki na inasawa niya yung divorced woman, he also commits adultery. Okay, kasama siya doon sa kasalanan. Bakit? Because the infidelity of the woman does not break the marriage bond. Naging unfaithful nga yung babae, pero yung kasal nandun pa rin. Ano bakit?
she is still married to her husband. So dito sa Matthew 5:31-32, hindi po sinabi ni Kristo na pwedeng mag-asawa muli yung innocent party. That is already a presumption na inalalagay ng mga gustong to justify that they can remarry, especially daw kung sila yung innocent party. Well, in Matthew chapter 19, verse 9, Jesus told the Jews that the acceptable reason in the Mosaic law for divorce was sexual immorality. Sa batas ng mga Hudyo, ng mga Israelita ng panahon ni Moses, ang accepted lang na rason na pwede mong hiwalayin yung kanyang asawa o yung asawa mo, lalaki ka, kung siya ay naging unfaithful, kung siya ay naging hindi tapat. Lalo na pag caught in adultery, binabato nila yan, pinapatay nila. Pero, this does not make the marriage bond broken. Nandun pa rin yung kasal. Bakit? For if he marries another woman, he commits adultery. Sabi ni Kristo, hinawalayan mo nga yung asawa mo, pero hindi ka pwede mag-asawa. Bakit? Malinaw, sabi ni Kristo, if he marries another woman, he commits adultery, even in the Old Testament law. Napakalinaw po ng sinabi ni Kristo. Now, basahin pa rin natin, mga kapatid, sa Marcos chapter 10, verse 11 and 12. Sa English muna. Whoever divorces his wife and marries another woman commits adultery against her. Marcos 10, 11, and 12. Kung sino man ang umiwalay sa kanyang asawa at nag-asawang muli, ay nagkakasala ng pangangalo niya laban sa asawa niya. And if a woman, o babae pa rin, sabi ni Kristo yan, and if a woman divorces her husband and marries another man, she also commits adultery. So, hindi lang pala sa lalaki, pati sa babae applicable. Iniwalay ng babae yung kanyang asawang lalaki at nag-asawa siyang muli, she commits also adultery against her husband. In other words, brother and sister, nakapakalinaw na ang paghiwalay hindi po winawakasan yung marriage bond. Nandun pa rin yung marriage bond. Another passage, for the sake of supporting this idea of can the innocent spouse remarry. Luke chapter 16, verse 18. Sabi ni Kristo, everyone, lahat, who divorces his wife and marries another commits adultery. And who marries a woman divorced from her husband commits adultery. Ulitin ko, pareho po ito ng Matthew 5:31-32. Ang sino mang hiwalay sa kanyang asawa at nag-asawa muli ay nagkakasala ng pangangalo niya, at kung sino man na nag-asawa sa babaeng hiniwalayan, magkakasala rin ng pangangalo niya. Napakalinaw po, mga kaibigan at mga kapatid. Subalit, mayroong verse po o teksto sa Biblia na ginagamit ng mga tao as a justification na pwede raw sila mag-asawa muli. Ito po yung 1 Corinthians chapter 7 verse 15. Ang kaso po dito, one of the partners is a Christian and the other is not a Christian. So ito sabi ni Apostol Pablo, if the unbeliever lives, let it be so. Sa 1 Corintios 7:15, ganito po sinasabi, but if the unbeliever lives, let it be so. The brother or sister is not bound in such circumstances. God has called us to live in peace. Yun po yung sinasabi sa 1 Corinto, Kapitulo 7, talatang 15. Basahin po natin sa wikang Pilipino para mas malinaw po ang pagkakasulat. Sabi dito ni Apostol Pablo, kung nais namang humiwalay ng asawang di mananampalataya sa kanyang asawang sumasampalataya, hayaan niyo siyang humiwalay. Sa gayong mga pagkakataon, ang naturang kapatid ay malaya. Tinawag kayo ng Diyos upang mabuhay ng mapayapa. So yun po yung teksto na ginagamit ng mga tao na pwede raw mag-asawang muli ang nahiwalay. Pero dito po sa ating konteksto, yung isa po, miyembro ng iglesia, yung isa naman hindi miyembro. So gusto ng hindi miyembro humiwalay. So sabi ng Apostol Pablo, pabayaan siyang humiwalay. Ganon. Sabi niya, malaya daw ang naturang kapatid. So yung interpretasyon po ng mga tao dyan, malaya raw pong mag-asawa. Hindi po ganon ang pagkakasabi ni Apostol Pablo na malaya siya mag-asawa. Mayroon siyang sinabing malaya, pero hindi siya sinabi na malaya siyang mag-asawa. Alright. God has called us to peace. Ano po ang paliwanag dito?
Many believe that the abandoned believer can remarry. So yung iniwan na kapatid natin na sumasampalataya, iniwan ng kanyang partner na hindi sumasampalataya kay Kristo, sabi niya malaya na raw siya. So may nagbibigay ng interpretasyon na pwede raw mag-asawang muli yung kapatid na iniwan ng hindi sumasampalatayang kapatid. So balit, yung pong passage na yan, the passage only allows physical separation to preserve peace without giving the believer the right to remarry while the original spouse is alive. Ganito po ang ibig pala sabihin. So ito po ay nagbibigay lang ng kalayaan sa tinatawag nating gustong hiwalay. Physical separation to preserve peace, para tayo ay may kapayapaan, sabi ni Apostol Pablo. Pero ito ay hindi nagbibigay ng pahintulot na pwedeng mag-asawa yung Kristiyano o yung membro ng church na iniwan ng isang tao na hindi membro ng iglesia. Yun po yung konteksto dito sa 1 Corinthians chapter 7. Or else, kung totoo po ito yung sinasabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 7:15, it will conflict with what he said in Romans chapter 7 verse 2 and 3. Basahin po natin sa Roma Kapitulo 7, 2 at 3. Ganito po sinasabi ni Apostol Pablo. Halimbawa, ayon sa kautusan, ang isang babae ay nasasakop sa kanyang asawa habang nabubuhay ito. Subalit kung mamatay na ang lalaki, malaya na ang babae sa batas na nagtatali sa kanya sa lalaking yon. Kaya nga siya ay nagkakasala ng pangalo niya kung makikisama siya sa ibang lalaki habang nabubuhay ang kanyang asawa. Ngunit kung patay na ang kanyang asawa, malaya na siya sa batas na yon, at mag-asawa man siya sa ibang lalaki, hindi siya nagkakasala ng pangangalo niya. Napakalinaw po mga kaibigan at mga kapatid na may batas. Ano yung batas na yun? Batas nung panahon pa ni Kristo. At inulit niya po sa Pablo na ang batas na yon, habang buhay ang isang tinatawag nating partner sa pag-aasawa, hindi pwedeng mag-asawa yung isa. The wife cannot marry another man if the husband is still alive. But when the husband dies, the wife can also get married at hindi siya makakasala. Conversely speaking, kung halimbawa, namatay yung babae, pwede na mag-asawa muli yung lalaki. Subalit, kung buhay pa yung asawa yung babae, yung lalaki hindi rin pwede mag-asawa ng ibang babae, or else magkakasala po sila ng pangangalo niya. Yan po ang ating discussion, kung pwede bang mag-asawa muli ang tinatawag natin innocent party. Ang sagot po, napakalinaw dito po sa Romans chapter 7, verse 2 and 3. Hindi po pwede, at ayon para sa sinabi ng ating Panginoon sa Kristo, na ating pinag-aralan, hindi rin po pwede. If you insist, nasa inyo po ang kasagutan at masyadong pag-aralan nyo po ang Santa Biblia. Sa ating pong conclusion, mga kaibigan at mga kapatid, Matthew chapter 19, verse 4 to 6, Jesus said that in marriage, the man and a woman become one flesh, and they are no longer two but one. So sa pag-asawa, ayon kay Kristo sa Matthew 19:4 hanggang 6, ang pag-aasawa ay ginagawa ang isang lalaki at isang babae bilang isang katawan. At kung sila ay isang katawan na lang, hindi na sila dalawa, kundi isa. Yun po ang sinasabi ng Biblia, even from the book of Genesis, ng simula ng Panginoon Diyos, ang kasal na binasbasan ng Panginoong Diyos mismo, ang kasal ni Eva at ni Adan. So therefore, brothers and sisters, ang conclusion po, therefore what God hath joined together, let no man put asunder. Kung ano man ang pinagbuklod ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. Wala siyang karapatan. Kaya, sa mga hindi pa nag-aasawa, naghahanap pa, hanapin niyo muna po ang talagang para sa inyo. Sa harap, sa tulong ng ating Panginoon Diyos, ay matatagpuan niyo siya kung talagang gusto niya. Pero sabi ni Apostol Pablo, if you like to not to get married like me, mas maganda para mailagay niyo ang inyong panahon, pag-aalagad at pagsisilbi sa ating Panginoon Diyos. So, sa mga hindi po Kristiyano, sa hindi pa miyembro ng Iglesia, if you want to become true believers of Jesus Christ,
Alam nyo na ang iglesia ay po yung spiritual bride, ang asawa ni Kristo. And of course, tayo ang asawa, we have to be faithful to the Lord. So paano tayo maging spiritually married to our Lord Jesus Christ? First, you have to believe in Him. Ano sabi ng Marcos 16:16? He who believes and is baptized shall be saved. Mark 16:16. Again, sabi ni Apostle Peter, repent and be baptized for the forgiveness of your sins. You shall receive the gift of the Holy Spirit. Kailan nyo dapat tanggapin ang banal na Espiritu, kapatawaran niyo kasalanan? Kung kayo po ay sumunod kay Kristo. Anong sabi ni Apostol Pablo? 2 Corinthians 6:2, now is the acceptable time. Today is the day of your salvation. 2 Corinthians 6:2. And of course, Kristo mismo nag-iimbita sa inyo. Ano sabi ng ating Panginoong Jesucristo? Come unto me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart. Ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Manalangin po tayo mga kaibigan. Ama namin sa langit, marami pong salamat sa leksyon na ito. Marami pong salamat sa Panginoong Jesucristo na bumuha galing sa langit para iligtas kami sa aming mga kasalanan. Salamat po sa aming main sponsor, World Radio International, the White Sparrow Road Church of Christ, and West Monroe, Louisiana. Salamat din sa mga kapatid na tumutulong sa ating mission sa iba-ibang lugar, sa radio program, and of course sa YouTube channel, Brother Rico and Sally Canlas of San Fernando City Congregation in Pampanga, kapatid na June and Sister Rose Ontalasco of Ontario, Canada, kapatid na June and Sister Dina Kaugiran of Metro Manila Congregation, and of course Brother Nard Stuanyo and family, Bibing, Grace, yan po sa Dao Capiz. Maraming salamat din kapatid na Greg, Luz Manuel of Lingayen, Brother Jonathan and Annalyn Ramos, still of Lingayen, Sister Hilda, Juanita Bravo of Lingayen, Pangasinan, mga kapatiran dyan sa Anda, Christopher Olisco, Christopher de Cousin, Brother Alan Katso, mga kapatiran sa Quezon Province, din Quijano, Emerson Fernandez, and of course, Brother Virgilio Marfil, mga kapatiran dyan sa Cabanatuan, June, Sister Tess Abaya, at sa lahat ng mga kapatiran sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Maraming po salamat. God bless us, O Lord, and we ask you to cleanse us from all our sins, as we also forgive those who trespass against us. In Jesus' name, we ask all these things. Amen. Inyong napakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ.